ma'am, good evening or good afternoon. Kaya lang paggabi na. So, nanggaling kasi ako sa hearing. So, si Benny, pabalik-balik kasi kausap ko yung nanay niya kanina na sabi ko, dapat mag-attend siya ng meeting para at least malaman natin ano nangyari sa kanya. So, anong plano niya sa buhay niya. So, ngayon ma'am, andito na si Benny. So, kausapin ko siya, i-record natin para makita mo kung paano yung napag-usapan namin, ma'am. Nga po. Ito po si Benny. Hawakan mo, Ben. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Good evening. Okay, kumusta ka, Benny? Ngayon po, hindi po ako nakapag-enroll. Okay. Bakit hindi ka nakapag-enroll? Ano po, may dalawa po akong nagbumagsak na, na subject. Kasi po, hindi ko po sila napapasokan tuwing Martes. Tapos lagi po kasi sila may activity. Kaya po di ako nakakapasok kasi nagka-medical issue. Yung check-up ko po lagi Tuesday. Kaya po hindi po ako nakakapasok. Tapos may med-cert naman po ako. Nung mag-enroll na po ako, bawal daw po kasi mag-shift ng May 4 daw po. Kaya po hindi po ako nakapasok. So, anong mangyayari niyan? Hindi ka talaga tinanggap sa school? Hindi na po. So, ano yung plano mo ngayon? Yung plano po nila, mama, kung ano na lang daw po sana. Nag-iipon po sila ng pang-tuition po ulit sa inyo. Babalik ka na sa inyo? Opo. Tsaka para daw po hindi din po sayang yung na-start po doon. So, pag babalik ka sa inyo, hindi na masasagot ng co-ed? Kahit allowance po. Hindi ko lang alam. Hindi ako magbibigay ng positive ngayon kasi justify pa natin yan. Kasi babalik ko sa inyo. Ang expected ni Ma'am Malu, sabi niya sa akin kasi, pasoli mo yung laptop. Pag nakapag-enroll siya sa Pisaw, doon natin babalikin yung laptop. So, ngayon, ang plano mo, itutuloy mo sa inyo. Opo. Okay. So, ang mangyayari niyan, kung sa inyo ka, tingin ko, kasi alam mo naman na yung co-ed ngayon, nakafocus siya sa mga public school. So, ang binibigay lang support. No, pero yung tuition fee ngayon, kasi mataas ang tuition fee sa inyo, di ba? Hindi na sasagutin ng co-ed yun. Kasi lahat public na ang ina-assist. So, kung mag-i-enyo ka, siguro, hindi masasagot ng co-ed pa yun. Po, nag-a-apply na po din ako ng trabaho sa fast food. Pag wala pong pasok, nagdag ng tuition, if ever. So, tatanungin natin si ma'am kung ano yung decision niya para sa'yo. Kasi kung babalik ka ng inyo, nakailang years ka na sa inyo? First year po, natapos ko po. 1 year, no? Opo, 1 year. So, kung mag-i-enyo ka ulit, matutuloy mo lang yung course mo. So, parang magiging second year ka na yan. Tama ba? Pero po, magiging erect po ako. Ulit. Kasi po, may advance na po ako niyan pang third year. Erect ka na naman. Parang ang hirap nun. Yun din po yung isa kong naging erect din po ako sa PSAU. Kaya medyo nahirapan din po. Pero kaya naman po sa kasi kabisado ko na din po yung sa inyo. So, ang plan ng parents mo, babalik ka sa inyo. Okay, so, siguro, hindi muna ako magsasalita with regards kung babalik ka sa inyo. So, sana makatapos ka ng pag-aaral mo, no? Hindi ko alam kung magiging scholar ka pa ng co-ed. Tatanungin natin kung bibigyan ka ng chance, no? So, makiusap ka muna. Ayan po, ma'am. Balak po kasi nung magulang ko bumalik po sa inyo kasi sayang din po daw yung napag-aralan ko doon. Tapos sa PSAU po hindi na din po ako tinanggap kasi nga po doon sa
na dalawa pong nabagsak na subject. Tinry ko naman pong habulin yon simula po December. Pero hindi po agad nila sinabi nung January ko na po nalaman na bagsak po talaga ako eh. Oo. Opo. Kasi nung December po, wala po kaming pasok. Ano lang po, enrollment. Aha. Tapos po, second week po kasi enrollment namin. Tapos wala pa po daw grade. Naayos pa po daw nila. So, hindi po ako makapag-enroll. Tapos, sabi po nila, yung mga shifty po kasi bala ko po mag-shift ng engineering po, di ba po? Tapos po, wala nga po daw grade. Tsaka hindi po malilipat kung wala po yung grade. Kung ano yung mag-credit po. Tapos yun po, pabalik-balik din po kami. Nung kasama ko po na isa na mag-shift po. Wala pa din po. Tapos, hanggang bago po bago pag Christmas po, nandun pa po ako sa dorm po nun eh. Tapos, January 2 po, chat ko po yung kakilala ko, bumalik po siya eh, kasi nasa po kami. Tapos, January 3 po, pumunta po ako doon, wala pa din daw po. Tapos, nung January 6 po, bumalik po ako doon. Tapos, doon ko po nalaman na may bagsak ako. Doon ko pa lang po nalaman na may bagsak ako. Tapos, yun po, ginawan ko po ng parang, kinausap ko po yung teacher namin. 1 week po yun, pinabalikan ko po yung teacher. Wala daw po. Kasi nag-absent daw po ako. Parang kasalanan ko po. May naman po ako kasalanan ko po kasi nag-absent po ako. Pero hindi ko naman po ginusto na mag-absent. Kasi po yung... Ano reason ba't nag-absent ka? Yung yung sa skin ko po, yung may sugat-sugat. Puno po yung katawan ko dito. Sapat din po. Okay. So, nagkaroon ka ng allergies. Opo. Tapos, yun po. Nagpapacheck up po ako tuwing Tuesday. Lagi po ata silang nag-i-activity. Nagtatanong naman po ako ng activity. Sabi naman po nung madam, nagpaalam po ako sa kanya. Okay naman daw po yun. Tapos, yun. Okay, so anong plano mo babalik ka sa inyo? Opo. Mag-aaral ka ulit? Opo. Okay. Sa March po yung, yung March. enrollment po nila. Okay, sige. Hindi ako mangangako, no. Titignan natin kasi you were given chance na eh. No? So, hindi mangangako, pero tingnan natin kung ano yung magiging decision ni Mama Lu sa'yo, no? Kung tutulungan ka pa. Pero what I can guarantee, anak, hindi sasagutin ng COED ang tuition fee mo. Kasi public yun eh. Ay, private. Sorry, no, private fund. Ang kinukuha nila kasi yung walang bagsak. No? Di ba naalala mo yung tanong niya noon? Kumusta ang grade niya? Kinukuha natin kasi yung walang bagsak. Di ba? Gusto natin yung mataas ng grade. Tara? So, pinagtanggol natin yun na sinabi natin mataas naman yung grade. Mataas po yung grade ko nung nasa inyo. Wala po akong bagsak. So, ayun, yung decision na sa'yo. Pero pag-uusapan namin ni Ma'am Malu kung ano yung pwedeng gawin sa'yo. No, kung ang plan mo by March ba? Opo, March. Enrollment na yon. Opo. Mag-enroll ka ng March sa NU, nasa sa'yo yung desisyon. Siyempre, kailangan naman namin respeto yon. Pero, ang hindi lang namin maipapangako ay kung masasagot namin yung tuition fee. Sabi po nila mama ko pagtutulungan daw po nila ni Papa yung kung okay lang daw po sana, kung kahit sa allowance lang daw po. Tingnan natin, hindi ako makakapangako na. Pero makasapin ko si Ma'am Malu, no? Makiusap ka na rin. Ayun po ma'am, kung okay lang po sanang kahit lang po, pang transpo po yung pang allowance po, gano'n. Sa mga iba pong project, kung okay lang po. Ayun po ma'am. Pasensya na din po ma'am kasi napabayaan ko din po yung pag-aaral ko. Hindi ko din po
ko po inaasahan. Okay. So, plano mo pa rin mag-aral? Opo. Determinado ka bang mag-aral? Ano? Opo. Sa tingin mo, hindi ka nababagsak. Hindi po ako babot. Pagbubutihin mo yung pag-aaral mo. Pag binigyan ka ng pagkakataon, let's say, ang tulong na lang sa'yo yung allowance mo. Transportation. No? Yung transportation mo every month. Kaya ng parents mo. Opo. Yung tuition fee mo. Opo. Susubukan nila. Opo. Kasi ang objective at saka goals ng COED, makatapos ang bawat scholar. No, hindi yung putol-putol. Okay, hindi yung papasok, hindi. Kailangan kasi tuloy-tuloy para ma-achieve mo yung goals mo. Kasi ang gusto lang naman ng COED, yung makaahon sa kahirapan, magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, at magkaroon kayo ng diploma, na-graduate kayo. Diba? Pero kung hindi yun matutupad, hindi yun magagawa, sayang naman yung effort. Naintindihan mo? Kasi maraming gustong mag-aral. Okay? Maraming gustong mag-aral at mga porsigido. No? So, hindi ako mangangako, Benny. Opo. Pero tatry natin. Ipapadala ko yung video na yan kay Ma'am Malu. So, kung makiusap ka na kung pwede, no? Pero ako na magsasabi sa'yo, tuition fee sa public, private, hindi na sinasagot ng COED ngayon. Ang sinasagot ng COED ngayon, kasi dumadami kayo sinasagot ng COED ngayon, yung mga estudyante na nag-aaral sa private, public. No? Para yung mga needs lang nila, yung pwedeng assist. Okay? At in-expect kasi nilang COED ni Ma'am Malu na pag nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa scholar, ginagawa din nila yung makakabuti para sa kanila. Kasi una sa lahat, hindi naman namin future ni Ma'am Malu yan. Nakasaalang-alang yan. Future mo yan. Kinabukasan mo. Dahil pag nag-graduate ka, hindi naman kami yung makikinabang sa napag-aralan mo, kundi yung ikaw at saka yung pamilya mo. Kaya yung kung hindi ka magpupursige, hindi na kasalanan ng COED yun. Ikaw na may kasalanan na, no? Kasi lahat naman ng kailangan yung binibigay. Opo. Actually, binilang kita ng calculator. Dalawa kayo niya, nabilan na kita. Yung kay nasa kanya na. So, kasi sinabi nga ni Carlo na nahihirapan siya, hindi match yung result doon sa calculator na nabili natin naman. So, kailangan talaga niya yung calculator. Kaya, nag-request ako yung Ma'am Malu ng calculator. Sinama kita. Kasi akala ko mag-aaral ka pa. So, ngayon, tingnan natin paano mangyayari, no? Opo. Lalamin na lang natin yung decision ni Ma'am Malu. Okay? Opo. So, thank you sa pagpunta sa araw na to. And thank you sa pagbalik ng laptop, no? Opo. Okay, sige. So, ingat ka. Opo. At sana makatapos ka na pag-aaral, no? Opo. No? Okay. Thank you po. Good luck and God bless. Opo. Thank you po. Okay, Ma'am Malu, hello. So, ayun nga, nakausap ko si Benny. So, sinabi niya yung reason kung bakit bumagsak yung dalawang subject niya. Kasi nagkaroon siya ng allergy sa buong katawan. So, ang consultation niya ay every Tuesday. So, every Tuesday, hindi siya nakakapasok. Nagpaalam namin siya sa teacher. Nagbigay naman siya ng medical certificate, proving na ganun nga yung status niya. Pero, hindi tinanggap yung excuse na yun. So, siguro na hard time din yung bata. Kaya, ganun. So, may naisip sila na babalik siya ng NU. So, siguro naman narinig niyo yung pag-uusap namin. Ang desisyon, Ma'am Malu, ay nasa inyo na po. Muli, maraming salamat po. Bye-bye.